na naway po'y dalangin po sa pamilyang ito na patuloy po kayo comfort ng Lord, i-bless kayo, at patuloy nga po na magmahalan po. Gaya po ng panalangin po natin na tayo po'y patuloy na manampalataya din po sa ating Panginoon. This time po, kami po'y magtatawag po ng ilang membro ng family, relatives, para po makapagbigay po ng testimony o ano bang naging kwento ng buhay mo kasama si Nanay Gloria. Nanonood si Tita Twinkle, Tita Paul. Hindi ko po alam na ikaw pala mauna. Hindi po ako umiyak nung namatay siya eh, pero kapag nakulong dito. May moment sa buhay ko na naging ano ako sa nanay ko na alam mo yan, pagkakabataan ka kasi medyo papusok ka, di ba? Tapos may moment na nag-aaway kayo, nagtatalo kayo. Dumating ang time na lumayas ako sa kanya, nilayasan ko siya kasi hindi kami magkasundo. Ito yung mga edad ko 17, 18 years old. Pero hindi ko makakalimutan sa kanya, yung sa moment na parang wala na akong pag-asa, no? Na walay ako sa kanya ng 2 taon, 3 taon eh. Na hinahanap ko siya, pero hindi ako makabalik kasi laki ng kasalanan ko eh. Yung tipo bang ano ka na, yung gusto mo nang mawala sa buhay, bigla siya sumulpot doon sa gate na yan. Sabi niya sa akin, anak, umuwi ka na. Namimiss ka ng mga kapatid mo. Mag-aaralin kita ulit, sabi niya sa akin. Ano, nung time na yun, di ako nakasarap niya eh, pero sa totoo lang, kinuha ko lahat yung gamit ko dun sa bahay na yun. Tapos sumama ka sa akin. Hindi niya alam, isaya-saya ko nga, time na yan. Kasi hindi ko akala ko binabayaran na niya ako eh. Pero alam hindi siya sumuko sa akin kasi ganun talaga yata ang isang ina eh, di ba? Lalo na pag nanay ako, gusto niya, stay itong aking buhay. Kaya, sabi ko sa inyo, ayoko magsalita dito. Ang hirap nung dinaras ko nung sulod ng 3 taon. Wala akong makausap, mga kapatid ko, kung makausap, kahit mga kaibigan ko, wala akong makausap. Yung moment na yun, talagang parang bibigay na ako. Isipin mo, nagdasal ako na, sabi ko, sana pakita ko pa yung nanay ko. Sinong kinumagahan, nandun siya mismo sa gate ng bahay na yun. At sinusundo na niya ako. Tapos nagpaalam ako, sabi ko, sasama na ako, babalik na ako sa nanay ko. Sinama niya ako, bumalik ako, tapos yun. Pinag-aaral niya ako ulit, di ba? Kahit ano pang pagiging suwayin ko sa kanya, o masasakit na binatao ko yung salita dahil masyado akong napakapanti doon sa taong yun. Mas pinaliwalaan ko pa yung taong yun kaysa sa nanay. Pero in the end, siya pa rin yung nandun. Siya pa rin yung sumalo sa'yo. Kasi wala na kaming tatay ng time na yun. Kaya siguro, nung nawala yung tatay namin, medyo nahirapan din siya palakihin kami. Kasi nga, nung nasa lahat, hindi naman din siya, wala naman siyang trabaho maayos, wala rin siya, nagtitinda lang kami sa palengke. Ay, ako, sanay ako ng medyo maganda yung buhay namin, yung panahon ng tatay ko, kaya parang nahirapan ako. Kaya, nakatikim ako ng konting sige, umalis ako sa kanya. Pero sa totoo lang, kung hindi siguro niya ako sinundo doon sa moment na yun, alamang wala na ako dito. Kaya, hindi ko siya makakalimutan yung moment na yun. Sa ibang bagay, wala na. Yun lang talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa aking nanay, sa aking mama.
Yun na lang. Thank Ganti you ka so na much sa akin, po. ayun. Paano ba sisimulan to? Kasi ang masasabi ko lang sa mama ko, kasi ayoko na maging masyadong emotional na. Habang lumalakad kami, ang matatawag ko lang sa kanya is Wonder Woman. Kasi siya mostly ang lahat na nag-aasikaso sa amin lahat, lalo na sa akin. Kasi habang lumalaki ako noon, maliit pa lang ako, medyo kakaibang bata ako. Kung masasabi nila ngayon na yung 4 na letra, ADHD. Ganun ang kondisyon ko noon. Pero bagamat ganun ako, dahil sa prayers ng nanay ko, masyado siyang malapit sa Diyos. Yun, wala akong masasabi talagang amen to the Lord. Kasi lahat kami na itaguyod niya. Kahit na hirap kami. Panahon ng tatay ko, okay kami, yes. Pero dahil malakas ang loob ni Mama, kaya nga tawag sa kanya Wonder Woman eh. Kasi kahit na wala si Papa, walang-wala kami. Dahil marami din siyang sitwasyon nung binata siya. Hindi niya kami maitaguyod ng gusto dahil sa mga circumstances na dumating sa buhay niya. So we were left with nothing. So from Cubao to Marikina to Parangalan, pinatatayo ang bahay namin, nasa gilid lang kami. Kumuha kami ng barong-barong doon kami namumuhay habang ginagawa yung bahay. Pero dahil sa prayers niya, pag may pangangailangan kami, laging natutugunan kahit medyo mahirap. 7 years, nahirap kami, kahit kailan hindi ko inisip na mahirap. Kasi alam ko nandyan ang Diyos, nandyan siya. Lagi niya kaming itataguyod. Kaya para sa akin siya yung Wonder Woman. Kahit na hirap ako sa pag-aaral, sa gymnastics, sa kahit na ano pa man, dahil sa prayers niya. Walang humpay yan. Lagi yung nasa church. Ano bang tawag dun sa yung simbahan na pinupuntahan niya nung malapit sa Cubao? Yung Santa Clara, at saka yung lahat na ng itlog. Ino-offer niya doon. Para lang maitaguyod kami magkakapatid. Hindi man perfect yung buhay. Pero narating namin yung siguro sa tingin ng Diyos ay para sa amin. Kahit paano, nandito kami. At this stage in time, hindi narating dahil sa kanya. Mostly. Kaya ako, para sa akin siya, si Wonder Woman. Salamat sa Diyos kasi mayroong isa pa tulad niya na nagtaguyod sa amin. Mahirap ang buhay. Pero sana lang kahit paano ma-fulfill namin yung gusto niya. Mga last wishes niya. Sana ma-fulfill namin. Yun lang. Thank you so much po, Wonder Woman. Ito po yung panahon na pinaka-iiwasan ko kasi ako kasama ko itong mga ganitong bagay. Pero inaaway ko siya at sabi ko, ayoko niyan, ma. Saka na lang yan. Pero hindi ko akalain na darating sa puntong ako na naman yung... Kasi last year nandito kami dahil sa father-in-law ko. Hindi ko ma-imagine na after a year, ito na naman kami. Ako yung kasakasama ni Mama nung nabiyuda siya. Madaling araw, pupunta kami palengke para magtinda. Para may makain kami sa kinabukasan. Dahil ang laki ng pasasalamat ko dahil siya yung nagpakilala sa akin kay Lord. Kaya hanggang ngayon daladala ko yun. Hindi kami pinabayaan. Alam kong hirap na hirap siya pero hindi niya pinapakita sa amin yung magkakapatid. May mga huling-hiling si Mama na sana nabigay ko. Sana hindi ko kinontra.
Sana inunawa ko pa. Kasi lahat ng nararamdaman niya, ako lang yung nakakaalam. Kami ng asawa ko at mga anak ko. Pinakamasakit yung ikaw yung pipirma ng death certificate. Hindi ko po kaya yun. Kasi kami yung lagi magkasama. Naalala ko nung mga kapitbahay namin sa Karangalan, may lumalapit kahit wala na kaming bigas. Yung pinakahuling salop ng bigas, papamigay niya pa. Sabi ko nga, sana nagkapitan ka na lang para mas marami kang natutulungan. Yung mga kapitbahay kahapon na pumunta dito na nagsasabing nung nabiyuda sila, hindi sila iniwan ni Mama. Marami siyang natulungan. Nagpapasalamat ako kay Mama kasi sa kabila ng paghirap niya sa amin, puro pagmamahal, sakripisyo. Hanggang sa huling sandali sa mga anak ko, pinaramdam niya, sana lang Ma, na ibigay namin ang gusto mo. Hindi ko alam kung minsan sisisihin ko yung sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga abilin. Ma, mahal na mahal kita. Yun lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Lahat sa pinangako namin, pinapangako, tutuparin namin ng mga bata. Hanggang sa muli po na pagkikita nga, mahal na mahal kita. Salamat po, Ma'am Lepedeli. Wala ng nanay, last year namatay yung father ko dito rin po sa lugar na ito. Masarap kasi pag merong mas nakakatanda pa eh. Lahat ng inyong mga decision, lahat ng inyong mga pasya, may magulang kang isa sa alang-alang. Na kung saan ay kinakailangan mo na sa bawat gagawin mo, nandiyan sila na kung saan ay tila pag ay mangingilag kang gumawa ng isang hakbang na alam maaari makasira, hindi po nakakabuti po sa kanila. Napakabait kasi ni Mama. Napakabait po ni Mama. Napakabait niya sa mga bata. Napakabait niya po sa amin. Si Mama po kasi napakadaling lapitan iyan. Napakadaling kausap si Mama pag oras na may pangangailangan. Sabi sa akin, mas anak ka pangata ni Mama kaysa akin eh. Sabi ko, baby sign, mas mahal ka pa ata ni Mama kaysa akin eh. Kaya minsan pag mayroon kaming pagtatalo ng aking asawa, minsan pag susumbong kay Mama sa pagpagagalitan ni Mama, sa pagsasabihan ni Mama na huwag mo nang awayin yung asawa mo. Si Mama po ay napakasarap na kasama sa bahay po. Na lahat ng okasyon po, halimbawa, kalakasan ni Mama, kung anumang okasyon, sa bata, sa amin po, talagang si Mama maghahanda talaga yan. Magugulat ka na lang, si Mama mamimili na. Maghahanda talaga yan, sino may kaarawan. Alam naman natin, sarap ni Mama magluto. Mamimiss maluto ni Mama pag si Mama po nagluluto po. Si Mama isa rin sa katuwang ko sa prayer. Sa pananalangin po, kasama ko rin po si Mama po.
na minsan, pag kami lang po minsan nag-uusap ni Mama, marami ang hinihingi sa prayer at sinasabi sa akin, samahan mo ako sa panalangin, Edgar. Samahan mo ako sa panalangin. Si Mama po kasi napakasikaso po ni Mama, lalo na sa mga bata. Lalo sa mga bata po, kaya hindi ko yan makakalimutan si Mama kung paano inaalagaan po yung kanyang mga apo. Kung paano niya pinahalagahan po yung kanyang mga apo. Na isa lang lagi ang kanyang panalangin kahit sa mga apo niya. Pag nananalangin yan, makikita po natin na kapag si Mama po nanalangin, lagi yan sinasabi sa mga apo niya, kaya mo yan, ibibigay niyan sa iyo ni Lord, huwag ka mag-alala, ibibigay sa iyo ng Lord. Na kahit ako po, may kinako po dito, kahit ako po ay walang pinag-aralan, ganito lang po, ipinapasalamat ko po, talagang tinanggap po ako ng pamilya. Tinanggap po ako nila Kuya Paul, ni Cathy, si Mama. Dumating ako sa punto po na kung saan mas lamang yung stay ko dito po kaysa mga kapatid ko doon sa Pasay, sa Pinansus. Kasi iba po, iba na kung saan nakasama po si Mama. Baik po alam yan ng mga taga-Karangalan. Alam niyo po paano makisama si Mama. Kaya nang hindi ko makalimutan kay Mama kung paano niya po ako tinanggap. Paano po ako tinanggap ni Mama. Bukod sa kalooban, makasama po ng kanilang pamilya. Kailan po sabi ko maraming. Thank you, God. Ako po yung asawa ni Cathy. Sa Singapore po kami nananatili. Remember ko po yung ano ni Mama sa akin. Parang opposite po kami magbayaw. Ako yung siguro kong masasabi na kalabang mortal ni Mama. So po yung unang-una pa lang ako manligaw kay Mrs. Parang magandang po ayaw na sa akin. Pero naging ano sa akin yun, parang na-challenge ako. Challenge ako kay Mama dahil parang sa tingin ko sa sarili ko na hindi ko kaya, parang akala niya hindi ko kayang panindigan yung asawa ko hanggang sa huli o ano man. Dahil siguro nga, siyempre, bilang isang parent, mag-isa na lang siya at saka akala niya, yun nga, lulukoy ko siya dahil medyo bata-bata pa ako noon. So, yun ang parang nakikita ko na ayaw niya sa akin. Pero in the long run, habang nagtatagal kami, tumira pa sa amin sa Singapore. Doon kami, nung una, nagiging close na kami. Pero dahil nga, yun nga, siguro dahil bata-bata pa ako, parang kasi marami po akong bisyo eh. Dahil sa inom. Mahilig po akong uminom. Tsaka maglarong basketball, mabagkada po ako. Yun parang tingin ko ayaw niya sa akin yung ganong bisyo. Pero yun lang po yung talagang bisyo ko. Dahil nasa abroad, kailangan talaga magkikisama ka. So si Mama, siguro tama siya na ano sa akin na yung tingin sa akin tama siya na dapat huwag kong yun dahil may pamilya na ako. Pero pinagpatuloy ko pa yun. Lalo siya nagigigil sa akin.
lalo siya nanggigigil. Eh ako naman, dahil nanggigigil siya, parang ako rin. Parang challenge na naman to, challenge. Hanggang sa yun, parang na-realize ko rin na parang ang Diyos na ang nagtanong sa akin. Parang may nararamdaman na ako na kung sa katawan ko, para tigilan yun. Tapos yung misis ko, na yun nga, parang hindi na siya kumikibo sa akin. Hanggang yun, tinigilan ko na. Tinigilan ko na yung mga issue na yun. Umiwas na ako hanggang first time ko nga hindi uminom ng 2 years. 2 years hindi ako uminom. Akala nila nag-drugs ako dahil pumayat ako. Yun ang tingin nila sa akin. Tapos si mama, tingin ko galit pa rin. Nag-decide kami na umuwi muna siya. Kumbaga parang break muna kami. Yun ang nangyari. Tapos yun, parang ganun pa rin. Hanggang sa puntong January, yung akala niya ay galit ako sa kanya. Pero hindi niya alam na mahal ko siya. Hanggang sa punto na nung January, kami, parang nagbakasyon ako at bumisita sa kondo ni Kuya at nandun din siya. Hindi ko sukat akalain na in-approach niya ako na at nagmano ako at nagkayakapan kami. Doon po ay napaiyak ako kay mama. At yung dalangin ko na magkaayos kami, doon yun pala yun. Yun pala yung mga ano namin. Kaya yung feeling ko noon, parang nanalo na ako sa loto eh. Dahil nakuha ko na yung loob niya. Ay, yun, hanggang sa nagpatuloy na yun yung ano, parang yun, gano'n pala yung feeling na meron pang mama na katulad ni Mama Gloria. Yung challenge na yun sa akin, parang tinuruan lang kami para matuto kung paano mag-handle ng pamilya. Kaya malaking pasasalamat ko kay Mama Gloria. Wala na akong masasabi dahil sa maiting pagkakataon at naiparamdam ko nyo sa amin na kami ay mahal na mahal nyo. Nilang po. Itong taon na ito kasi, sa pag wala siya, kami talaga yung nag-banding. Sabi niya, walang gusto sa akin sumama sa El Shaddai kasi pupunta sa brother Mike sa Taytay. Sabi ko, sige, absent ako sa brother sa doon and start nagsisimba kami, namamalengke, hanggang sa birthday niya kami dalawa rin nag-celebrate. Tapos, itong last na, inalagaan niya talaga ako doon. Habang nagre-review ako for board exam. Kaya nung ako i-sacrifice basta maganda siya. Pero siguro talaga, decision niya natin yun kasi yung mga last, weeks niya, nagsasabi yun sa akin na, mahal kitang ako. Salamat sa lahat. Kumano na siya, may ibipili na ako ha. Pero may nakontra ko, sabi ko, bakit ka ba magbipili? Eh, kung buhay ka pa, tatagpil ka pa. Siguro yung moment na hindi ko malilimutan is yung nagkasakit na siya, nakalabas na siya ng ospital. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ko ginigising si Lord?
Sabi ko, kaya biniro ko na lang na, ayun, katabi mo si Lord Polo yung anak mo. Ibibiro ka kami. Tapos nun, kaya may bigla siya kumagulong. Ang sabi niya, bakit ganyan yung mga tao ang sumasakay? Sabi niya, sabi ko, mamahayaan na natin sila kasi desisyon natin. Kaya sana po sa lahat ng nandito, ang lola ko po napakabait na tao niyan. Alam niyo po yun. Kung may kasalanan po po sa inyo, lola ko, pero ano, wala nang mabait talaga eh. At tawarin niyo po siya. Lord, salamat po kasi binigyan niyo kami ng isang kakaguyo, Maring Glo, Aling Glo, Sister Glo. Pero higit sa lahat, maraming salamat po kasi binigyan niyo kami ng isang Mamang Glo. Huwag ka mag-alala mama kasi alam ko kahit kinontra ko yung mga feeling mo, memorize ko na yung matagal na. Sa Tito Paul ko, Tita Kati, kay Mami, alam ko kung gaano kayo pagmahal ni Mama Polo. Sana lagi niyo tatandaan yan. Magmahalan kayong tatlo. Yan ang gusto niya. Bali, ako yung panganay na ako ni Mama Glo. Bali, bata pa lang ako, alam ng lahat naman yan eh, na ampun ako. Pumasok ko sa pamilyang to. Si Mama Glo yung tumanggap sa akin. Lumaki ako, siya yung kasama ko rin. Pag gabi matutulog, minsan yung magtataka ko eh, bakit siya yung katabi ko? Hinahanap ko yung, tapos hahanapin ko ang mami. So, growing up, buong buhay ko, nandyan siya. Kahit nasa Singapore, yung presensya niya, nandyan pa rin siya. Tumatanda ako, mataba na talaga ako. Isa doon sa hindi ko makakalimutan sa kanya. May Zumba dati sa Karangalan. Dati, lagi-lagi niya kada may Zumba. Isasama ako niyan. Pag hindi ako sumama, magagalit. Sabi niya, ayan o, pag tumanda ka, taba-taba mo. Ayan, ito, totoo nga. Hindi pa rin ako pumayat. Pero, ayun, hanggang sa nag-college ako, nandun siya sa Singapore. Isa siya doon sa inspirasyon ko, bakit ko gusto siya na makapasa, maging engineer. Siya yung inspirasyon ko kasi gusto ko, pag nakapasa ako, magkatrabaho, makauwi na din siya ng Pilipinas at magsama-sama kami dito. Tapos sabi ko, makapasa lang ako ng board, at dito ka na sa Pilipinas, dito ako magpapahinga, paggagawa ko yung bahay, ganyan. Then hanggang sa, nandito na siya sa Pilipinas, tapos nagkaanak ako. Single mother po ako eh. Yung anak ko po may autism. Yung mga anak ako, siya yung kasama ko sa kwarto. Actually na kahit buntis ako eh, siya eh. Hanggang sa anak ko, na apo niya na sa tuhod, inaalagaan niya pa rin. Ganun po siya kasing nanay. Ganun po siya magmahal ng mga apo niya. Yung anak ko po, mahal na mahal niya po yan. Yun nga po lagi niya sinasabi sa akin eh, yung lagi niya habilin, pag ko papabayaan si Rap-Rap. Kasi yung anak ko po eh, special nga. Hindi basta-basta pwede pabayaan. Well, at the first, nung mga first years na nandyan siya, na nagkanak na ako, aminado naman po ako, pasaway ako. Hindi, pa po kasi, dalaga. At saka, di pa ako ready maging nanay. Hanggang sa ito po, mga nakaraan, medyo umaayos naman ako na nagiging close ako lalo din sa pamilya ko. Tingin ko po, isa rin yun sa, tingin ni Mama Glo na medyo mo okay naman na. Kaya promise ko sa kanya, kahit hanggang sa nung mga huling hininga niya, kasi nung namatay po siya eh, andun po kami ni Mami. Kita-kita ko po paano siya mabawian ng buhay eh. Hindi ko po makalimutan yung itsura niya nun, yung hanggang sa yung huling habol niya ng hininga niya. Ang sabi ko nga po nun eh, nung yung mga last breath niya, pinamis ko yun eh, na promise ko naman Mama Glo, tutuparin ko po yun. Ang promise ko eh, huwag siya mag-alala, hindi ko po pababayaan si Rap-Rap, ang mga
Ang mami, sila Tita Cathy, Tito Paul, hindi ko din sila prayer niya eh. Last na lang po, nung nakita ko po nung naghahalangkat kami ng gamit, may note po yan dun sa kanyang notebook. Mahilig po kasi magsulat yan eh. Daming mga abubot. Tapos, ang prayer niya, sorry Lord, panalulin niyo po ako sa loto. First prize. Para mapagawa niya po yung bahay. At makatulong po sa kapwa. Kasi ever since po talaga, yung heart niya is para makatulong po sa mga kapwa niya. So yun hindi mo na kailangan tumaya ng loto. Pagtutulungan natin yung in God's will po. Yun po. Salamat. Sino po gusto pang tumaya sa loto? Nung moment kasi kumabila na siya sa kabilang buhay, may mga regrets po ako kasi ano po ako scholar po ako sa school ko at ever since nung bata po ako, lagi po akong busy sa school work, lagi po akong busy sa assignments, yun po yung laging priority ko. So, ang pinaka-regret ko po is na take for granted ko po yung presence niya until the very end. Hindi ko na-realize kung gaano siya pagmahal sa amin lahat, kung gaano siya kaalaga sa amin. Pero ngayon po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yun nga po, kahit busy man po ako, kahit hindi ko po lagi napapansin, andyan po lagi po siya nagsusupport po sa amin, mahal niya po kami. Thank you Lord talaga, thank you Mama na you're always there for us. Kahit ikaw po yung laging umaalalay sa amin, lagi mo kami sinasama sa iyong mga prayers. So, gusto ko din po na patupad yung mga pangarap mo. At sana po, ayoko na po kitang makitang mahirapan. Gusto po namin ma-fulfill yung dreams mo. At mag-work hard po kami para sa iyo. Kasi walang katumbas yung sinacrifice mo sa amin. Mahal na mahal mo kami, alam ko po yun. At mahal na mahal din namin po ikaw. Mama, thank you. I love you. Yun lang po.